Binigay ko na yung part 1 and part 2 of our topic. Part 1, it is yesterday topic. And for part 2, it is for today topic. No? So, since limited lang kasi yung time natin, actually gusto kong magbigay pa sa inyo ng isang araw na libre. No? So, ibig sabihin nun, kung ano ang pinakabakanting oras ninyo para matapos natin lahat ng topic. Since meron akong panggabing pasok sa work. So, I mean sa law. So, kailangan ko muna siyang pasukan bago ko kayo naturuan, no? Ngayon, kakatapos lang naman. And let us start with fraction. Okay? Let us start with fraction. So, let me share my PowerPoint. Wait lang po. Ilagay ko lang saglit. Lang po ha. Just give me 2 minutes para ating maayos ang ating PowerPoint presentation. Okay? Let me share my screen. Kita po ba, ma'am sir? Kita po ba ang ating screen? Kita po ba ang ating screen? Am I audible? Okay. Now, let us start with fraction. Sir, ano po ba ang fraction? Okay? So, pag sinabi po palang fraction, ito po ay paghahati po natin ng dalawang bagay or ng dalawang numero. Okay? Sa madaling salita, hinahati natin siya sa tatlong pamaraan. Ano po yun, sir? Meron tayong tinatawag na proper fraction, improper fraction, at mixed fraction. Okay, sir, ano po ba ibig sabihin ng proper fraction? Okay. Pag sinabi pong proper fraction class, a proper fraction is a fraction where the numerator at the top of the number is smaller than the denominator or the bottom number. It means ang proper fraction po ay mas maliit yung kanyang itaas kesa sa denominator. Sir, ano po ibig sabihin ng numerator at denominator? Sa mga tuwid, ang tawag po dito ay numerator. Ang tawag naman po dito ay denominator. Okay? So pag sinabi po palang proper fraction, mas maliit po ang kanyang numerator kesa sa kanyang denominator. Sir, ano po yung mga example niyan? Katulad ng 1/2, 1/3, 4/15, 4/13, and that is the proper fraction. Okay, again, that is the proper fraction. Okay, now, let us define the meaning of improper fraction naman. Pag sinabi ng pong improper fraction class, ito naman po ay tumutukoy sa mga numero na mas malaki po ang numerator kesa kay denominator. Anong tawag doon? Improper
fraction. Again, ano ang tawag doon? Improper fraction. Mas malaki ang numerator kesa kay denominator. Mas malaki si numerator kesa kay denominator. And that is what we call improper fraction. Now, let us move forward for mixed fractions. So, ang mixed fraction po, class, it is a combination of a whole number and proper fraction. Ano po ibig sabihin nun, sir? Pinag-combine po yung dalawang formula, no? Nang ibig sabihin lang naman nito, nagkakaroon po siya ng tinatawag na whole number. Ano po yung whole number dyan, sir? Ang tawag po dito ay whole number. Ang tawag naman po dito ay ang tawag naman po dyan ay numerator at ang tawag naman po dito ay denominator. Ulitin ko ang tawag dito ay whole number, ang tawag dito ay numerator, at ang tawag naman dito ay denominator. Pero, ang tawag po dito, class, mixed fraction. It is a combination of whole number and proper fraction. Again, ano nga ulit ang proper fraction? Mas malaki po ang denominator kesa kay numerator. At kapag sinabi naman pong improper fraction, mas malaki naman po ang numerator kesa kay denominator. Okay? Remember that. Now, let us proceed to the next topic. Okay? So, let us converting mixed fraction to improper fraction. Sir, paano po natin yan kino-convert? Ganito makinig kayong mabuti kasi gusto ko malaman ninyo kung paano ba kino-convert ang mixed fraction into improper fraction. Tandaan ninyo, class, kinakailangan nating i-convert ang mixed fraction into improper fraction. Sir, paano po yun, sir? Ganito po yan, class. Si 5, imumultiply mo kay 4. Tama po ba? Si 5, ito ang ating problem. Para ma-convert natin itong mixed fraction na to, gagamitin natin yung tinatawag na, anong tawag doon? That is C formula. Ano yung C formula, sir? Yung gagawin mo, imumultiply mo muna yung denominator kay whole number. Ulitin ko imumultiply mo itong denominator kay whole number. 5 times 4, that is 20. And then, kapag nakuha mo na yung 20, no, yung sa baba, i-add mo na ngayon yan dito sa numerator. Total of 21 at ikakopy mo lang po yung denominator. Total of 21 over 5. Anong tawag dito? Converting mixed fraction to improper fraction. Now, kayo naman ang sasagot. Okay? Kayo naman ang sasagot. Try to answer the following question. Saan po makikita yung pinipresent mo, sir? Ito, hindi ko pa ito na ilalagay dun sa sa binigay ko sa inyong, yung ginagawa kong Canva, no? So, ilalagay ko to sa Canva ko. Okay? Now, try to answer the following question. Converting mixed fraction to improper fraction. Converting mixed fraction to improper fraction. Okay, let us try to answer number 1 question. Okay, let us try to answer number 1 question. 3 is to 3/5. 3 is to 3/5. Sir, paano po namin gagawin yan? Again, ulitin ko, si denominator, imumultiply mo kay whole number. 5 times 3, that is 15. No? 15 plus 3,
that is 18. Okay? Now, copy-paste mo lang si denominator, which is number 5. And that is the final answer. Converting mixed fraction to improper fraction. Okay? Ang tawag po dyan ay converting mixed fraction to improper fraction. Next, number 2. Ano po ang tamang sagot dito? 18/5. Okay? Next. Sir, ano po ang tamang sagot for number 2? Converting, anong tamang sagot? Same lang yan, no? 4 times 5, that is 20, plus 1, that is 21/4. 21/4. Number 2 question, that is 21/4 is the correct answer. O, number 3. Number 3 na po tayo. Number 3, 12 is to 1/2. 12 is to 1/2. 2 times 12, that is 24. Plus 1, that is 25/2. 25/2. Okay? The correct answer should be 25/2. Next. Sir, ano po sagot sa number 4? Okay, let us try to answer number 4. 3 is to 3/4. 4 times 3, that is 12. And 12 plus 3, that is 5. And, that is 15 rather. 15, it equals to 4. Ayan, copy-paste nyo lang yung denominator. So, ang tamang sagot is 15/4. O, last number na. Last number. What is the correct answer for the last number? 8 is to 1, 7. Okay? 8 is to 1, 7. 7 times 8, ilan? 7 times 8, ilan? Very good. That is 56. 56 plus 1, that is 57/7. Okay? 57/7. And that is the final answer. 57/7. And that is the final answer. Okay po? Oh. Yes. I-multiply mo si denominator, ito yung denominator, ito yung numerator, ito naman yung whole number. Si denominator, ita-times mo kay whole number. Tapos, pag na-times mo na siya, i-add mo kay numerator. Ilalagay mo dito at ika-copy-paste mo lang yung denominator. Okay? Ganun lang po. Okay, let us moving forward. Let us moving forward. O, last one. Sige. Last one. Try to answer this question. Try to answer this question. 8/39. 8/39. What is the correct answer? Walang gagamit ng calculator, ha? 72. Yan, o. 8 times 9, that is 72. Plus 3. Plus 3, it equals to 75. Ngayon, copy-paste nyo lang ito. Lagay nyo sa baba, 75/9. And that is the final answer. I hope na nakuha nyo itong converting mixed fraction to improper fraction. Okay? Let us move forward. Now, sir, papaano naman po namin i-convert ang improper fraction to mixed fraction naman? Papaano naman natin yan i-convert? From improper fraction to mixed fraction. Ganito naman po yan, class. Makinig, ha? Yung 5, yung nasa itaas, itong nasa itaas, yan,
ilalagay mo lang po yan lagi sa loob. Okay? So, 4 times 4 divided 5 divided by 4, 5 divided by 4, that is 1, and 1 times 4, that is 4, minus 5, that is 1. Ngayon, makinig kayo ha. Ayoko nang ulitin ito ng paulit-ulit. Kasi po, pag di kayo nakikinig, hindi nyo talaga ma-absorb. Ngayon, ang gagawin natin para mas maintindihan ninyo, etong denominator, iaangat ko kay numerator. Okay? Papalitan natin yung mga kulay ha. Etong numerator, ibababa natin kay whole number. At ito naman pong whole number, ibababa natin kay denominator. Paikot lang. What is the correct answer? The correct answer should be 1 is to 1/4. Okay? And that is the correct answer. And that is the final answer rather. Nakuha po ba? Si denominator, inangat ko kay numerator. Inangat ko kay numerator. At itong numerator naman, ibinaba ko kay kanino? Kay whole number. Okay? Etong whole number naman, ibinaba ko naman siya kay denominator. Yes, isa pa po. Marami pa po yan actually. 5 po yung sasagutan ninyo. Okay po, nakuha po ba? O sige, kindly screenshot. Dahil marami kayong sasagutan. Eto na. O, ito na yung next sample. Try to answer this question. Itong the C method na yan, yung nandito, dapat dun yan sa dapat nandun yan sa kabila, sa ginawa natin kanina, sa mixed fraction to improper. Nagkamali ako ng nalagyan, no? Dapat itong C method, dun yan kanina, sa converting mixed fraction to improper fraction. Okay? So, wag nyo na lang pansinin yan. Wag nyo na lang to pansinin. Okay po? Wag nyo na lang to pansinin. Lagyan natin ng X. Huwag nyo na lang pansinin yan. Dapat dun yan sa kanina. Sa ano. Okay na? Sinong tapos na? Okay, let us try to answer number 1 question. Okay, let us try to answer number 1 question. Meron tayong tinatawag na 26. Laging nasa loob yung nasa taas ha. Lagi itong nasa loob yung mga nasa taas. 26 divided by 3, ilan? 26 divided by 3, ilan? Ilan ang makukuha niya? That is 8. 8 times 3, that is 24. And 24 minus 26, that is 2. Ngayon, ano ang gagawin natin? Iangat nyo si denominator kay numerator. Okay? Now, si numerator naman, ibaba nyo kay denominator. Okay? Kay whole number rather. Si whole number naman, ibaba nyo kay denominator. Ulitin ko ha. Si denominator, iangat nyo kay numerator. Inangat kay numerator. Etong numerator naman, bumaba siya kay whole number. At si whole number naman, bumaba siya para kay denominator. So the correct answer should be, what is the correct answer? The correct answer for number 1 question is 8/2/3. Okay? So tama po ba kayo? Yes. Tama po kayo. Very good. Now, let us proceed for number 2 question.
So sabi dito, meron daw tayong 14 divided by 5. Makinig ha? 14 divided by 5, ilan? 2. 2 times 5, that is 10. And 10 minus 14, that is 4. Ngayon, iangat mo lang ito kay numerator, binaba mo yung numerator kay whole number, at si whole number naman ibinaba mo kay denominator. The final answer should be 2 is to 4/5. Very good. Marami ako nakitang tama. 2 is to 4/5. Nakuha po ba? Nakakasunod po ba? Nakakasunod po ba? O, number 3 na po tayo. Number 3. Number 3. So, 23 divided by 2, ilan? Ilan yan? 23 divided by 2, ilan? That is 11. 11 times 2, that is 22. Tama? 22. Okay? Now, 22 minus 23, that is 1. Iangat mo lang itong denominator kay numerator, ibaba mo itong numerator kay whole number, at ibaba mo naman itong whole number kay numerator. So the correct answer should be 11 over 1/2. 11 over 1/2. O, marami na tayong nakuhang sagot ha. Marami na tayong nakuhang tamang sagot. O, next na. Number 4 na tayo, class. Number 4. 11 over 7. Okay? 11 divided by 7, that is 1. And 1 times 7, that is 7. 7 minus 11, that is 4. Iangat, ibaba, ibaba. Okay? So what is the final answer? The final answer should be 1 is to 4, 7. Okay? 1 is to 4, 7. Number 4 to ha. O, last number na tayo, class. Last number. What is the final answer for number 5? 9 divided by 8 equals to 1, and 1 times 8, that is 8. Minus 9, that is 1. Angat, baba, angat. Baba. So the final answer should be, what is the final answer? 1 is to 1/8. Nakasunod po ba, ma'am sir? Nakasunod po ba, ma'am sir? Yes. Okay, very good. At least nagkakaunawaan po tayo, no? 5 over 5 po tayo. Very good. Now, let us proceed po for another topic. Nakailan na tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Nakalima na tayo agad, no? Nakalima na tayo agad. Next na. Dito naman tayo sa simplifying fraction or reducing lowest term. Sir, ano po ang gagawin namin dyan? O, makinig ha. Makinig. Ayoko nang paulit-ulit. O, anong gagawin natin dyan, sir? Ganito po ang gagawin natin dyan. To simplify, find the greatest common factor or GCF. The largest number that divides evenly into both the top and the bottom. Now, ano kaya ang maaari nating ipang-divide both side? Ano ang maaari nating i-divide both side? Pwede po silang i-divide both side by 2. So, the correct answer should be 1 is to 1/2. Is this the final answer? Is this the final answer? Yes, because that is proper fraction. Tandaan, pag proper fraction po, tama na po yan ha. Okay, proper. Next. Next na, number 2. 21 over 27. Ano kaya ang maaari nating i-divide both side? Ano ang maaari nating i-divide both side? Okay, very good. 3. Okay? So, ano ang magiging sagot dito? 7, sir. O 7 daw. Class, pag magbibigay kayo ng sagot, kung ano yung pinakamataas na, yung maaaring i-divide sa kanila,
both side, yun na yung bigay nyo sa akin, no? So, kung pwede sila sa 7, tignan natin. 7 divided by 21, that is 3. Very good. Tama. 7 divided by 27, ilan? Hi. O, di ba? Mali tayo. So, tama lang na 3. 3 lang. O, sabi nyo 7, syempre nagre-relay ako sa inyo, no? Kasi kayo gumagamit kayong calculator, ako hindi. So, so 3 divided by ang tawag dito, nawala tuloy ako. 21 divided by 3, it equals to what? 21 divided by 3, ilan? 7. And 27 divided by 3, it equals to 9. Is this the final answer po? Is this the final answer? Is this the final answer, class? Okay, is this the final answer po? Yes, very good. That is the final answer. Okay? Now, let us proceed po for number 3 question. Okay? Let us proceed for number 3 question. Now, ano kaya ang maaari nating ipang-divide for 6 over 8? Ano ang maaari nating i-divide both side? Very good, 2. Oh. 2 divided by 6 divided by 2, 6 divided by 2, ilan? Very good, 3. 8 divided by 2, it equals to 4. Is this the final answer? Is this the final answer? Yes, because that is proper fraction. Tama yan. O, dito na tayo sa number 4. 4 over 20. Ano kaya ang pwede nating i-divide both side? Yes, 4. O, ano ang magiging sagot dito? 4 divided by 4, that is 1. And 20 divided by 4, that is 5. Is this the final answer? Yes, this is the final answer because this is considered as proper fraction. Okay? Now, let us proceed to converting mixed fraction. O, paano natin ngayon yan gagawin? Sir, paano namin to gagawin? Ginawa na kasi namin yan kanina. Kaya alam namin kung ano yung dapat gawin dyan. So, 20 times 1, anong gagawin? 20 times 1, it equals to 20. And 20 plus 14, that is what? 34. Okay? 34 divided by, copy-paste nyo lang yung denominator. Is this our final answer? Is this the final answer? No, very good. At least may nakita akong no. Ano ang magiging sagot dito, class? Ano ang maaaring ipang-divide sa kanila both side? Ano ang maaaring ipang-divide both side? Very good. Maaari silang i-divide both side by 4. O, ilan ang makukuha ng 34 divided by 4? 17. 17 divided by 20 divided by 4, ilan? 5. Tama? Ngayon, is this the final answer? Is this the final answer? Sino ang nagsabi ng yes? Sino ang nagsabi ng no? Very good. Mali po. Kinakailangan pa natin itong i-convert into proper. Sa papaanong paraan? Paano natin to i-convert into mixed fraction? Kailangan natin to ma-convert into mix. Bakit? Kasi improper to eh. Yes, very good. O, burahin lang natin to, class, ha? Yung nasa taas. Burahin lang po natin tong nasa taas. O, ngayon, ang gagawin po natin dyan, para ma-convert po natin yan into lowest term, 17. Sir, may mali. Bakit 17? O, kayo nagbibigay sa akin. Sorry na. Ako nga, gagamit na ako ng calculator. Teka nga, binibigyan niyo ako ng maling sagot eh. O, ano ang... Teka nga, gagamit na ako ng calculator ko. Binibigyan niyo ako ng maling sagot. Tinitignan ko lang naman. O, 34, ano ang maaaring ipang-divide both side? 2. O, di ba? Kanina sabi niyo 4.
2 divided by 34, ilan? 17. 2 divided by 20, ilan? 10. Pero ito pa rin, ito ba yung tamang sagot? Ito po ba yung tamang sagot? No. Very good. No po. No pa rin. Bakit? Improper to eh. Ano ang gagawin natin dyan? Iko-convert natin into mixed fraction, no? Ang gawin nyo dyan, 17, diba? 17 divided by 10, ilan? 1. 1 times 10, that is 10. Minus 17, that is 7. Itaas, ibaba, ibaba. Okay? So what is the final answer? The final answer should be 1:710. Is this the final answer? Yes. This is the final answer. This is the final answer. Nakuha po ba? Yes. Huwag kayong sasagot ng ganito ha. Huwag kayong gagawa ng sagot na ganito kasi mali po yan. Okay? Next na. Number 36/72. 36. Ano kaya ang maaari nating i-divide both side? Ano ang maaari nating i-divide both side? Pag ako binigyan nyo na naman ng maling sagot, ha? 36. Marami akong nakitang 36. Yung final, sige, 36. Sige nga. 36 ba? 36, okay. 36 divided by 36, ilan? 1. 36 72 divided by 36, ilan? 2. Is this the final answer? Is this the final answer? Yes, very good. At least nakakasunod na, no? At least nakakasunod na. Now, dito na tayo sa number 7. 42 divided by 42 over 49. Ano kaya ang maaari nating i-divide both side? Yes, 7. Pwede natin silang i-divide both side by 7. Now, 7 divided by 42, ilan? 7 divided by 42, ilan? Ilan ang makukuha? Very good. 6. And 7 divided by 49 divided by 7, ilan? 7. Is this the final answer, class? Is this the final answer? Yes, very good. At least, di ba? Basic. Mahirap hindi. Mahirap ba hindi? Ganun lang yan kadali, yung fraction, no? Ganyan lang po yung kadali. Next na. Dito na tayo magbabaliwan. Dito na po tayo magbabaliwan. Gagamitin na po natin ang fraction sa addition at subtraction. Sir, paano po yan? Makinig po ha. Wala pong munang kukurap. Makinig. Wala po itong butterfly method, no? Wala pa po to. Nandun po yan sa may multiplication. Dito muna tayo, makinig. So dito, class, pag parehas po ang kanilang denominator, ang gagawin lang po ninyo dyan ay ika-copy-paste nyo lang po yung nasa ibaba. 2 plus 1, it equals to 3. Is this the final answer? Is this the final answer? Yes, that is the final answer because both denominator are the same. Okay? Sir, paano po kapag magkaiba na ang kanilang denominator? Paano po pag magkaiba na ang kanilang denominator? Yan. Hahanap na ngayon tayo ng tinatawag na LCD. Okay? Ano po ang gagamitin natin dyan? Gagamit tayo ng LCD. Sir, ano po yung LCD? Least common denominator. Okay. Saan kaya sila magtatagpo? What do you think? Saan kaya sila magtatagpo? 3, 6, 9, 12. Ito naman, 4, 8, 12. Saan sila nagtagpo? Sa 12. Pinagtagpo sila, pero tinadhana. Di ba? Pinagtagpo, pero tinadhana. Ayan. Sir,
Gamitin niyo po muna yung proper. Huwag po kayong magmamadali kasi ito yung proper way, no? Kasi mamaya, kapag nag-shortcut kayo, tapos di niyo pala alam yung proper, mayayari kayo. Ngayon, anong gagawin natin dito? 12 divided by 3, ilan? 12 divided by 3, ilan? 4. Times 2, ilan? Times 2. 12 divided by 3, 4 times 2, it equals to 8. Plus 12 divided by 4, ilan? 12 divided by 3 times 1, ilan? Times 1. Very good. Ngayon, i-compute na natin. 11 over 12. Is this the final answer? Is this the final answer? Yes, this is the final answer because that is proper fraction. Nakuha po ba? Nakuha po ba? Next. Dito naman po tayo sa mga pinakamahaba, no? Yung pinakamahaba niya, yung talagang babaliwin ka sa exam. Tama lang na pag-aralan ninyo yung proper, no? Ngayon, ang gawin natin diyan, 3 over 8, ano pa? Plus 2/5 plus 1/4. Okay. Sir, ano kayang numero magtatagpo pero hindi sila tinadhana? Joke lang. Magtatagpo yan pero saang parte? Ito, tignan natin to ha. 8, 16, 8, 16, 24, 32, 40. Nagtagpo na sila sa 40. Bakit? Ito, yung 5, pag nag 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, meron ka ng dalawa. Ito naman 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 30, 36, 40. So, ang ating LCD po, ayan LCD ay 40. Tandaan yan ha. 40 natin sila pinagtagpo. 40 natin sila pinagtagpo. Okay? Ngayon, 40 divided by 8. 40 divided by 8. Ilan? 40 divided by 8, it equals to 5 times 3. Ilan? Times 3. 15. 40 divided by 5, ilan? 40 divided by 5, ilan? 8. Times 2, times 2, ilan? Very good, 16. 40 divided by 4, ilan? 10. Very good. Ngayon, 10 times 1, ilan? Very good, 10. Now, i-add na natin sila. 15 plus 16 plus 10, ilan? 41 over 40. Is this the final answer? Is this the final answer? No. What is the final answer? Converting it from what? Very good. Converting it from, very good, mixed fraction, no? I-convert na natin siya. 41 divided by 40. Ayan. 41 divided by 40 equals to 1. 1 times 40, that is 40. And 40 minus 41, that is 1. What is the correct answer? What is the correct answer? 1 is to 140. Is this the final answer? Is this the final answer? Yes. This is the final answer. Sige, pagbibigyan ko yung humiling na ulitin ko daw. Sige, uulitin ko, pero sana naman makinig po kayo kasi mahirap po ang magsalita. Sige, ganito ha, makinig. 3, 8 plus 2/5. Okay? Plus 1/4. Okay? Sir, ano po kayang panahon magtatagpong muli sila? Anong panahon magtatagpong muli sila? Or anong numero ang pagtatagpuin ulit sila
sa iisang landas. Pagtatagpuin ulit sila sa iisang landas, ano kaya? Ano yon? That is 40. Bakit naging 40 class? Kasi po, 8, 16, 24, 30, 32, tama? And then 40. Tapos, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ito naman 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Okay? Hindi pa pwede, no? Gawin nyo lang po ito. 40 divided by 8, 40 divided by 8, ilan? 5 times 3, ilan? 40 divided by 8, ilan? 5. Ngayon, yung 5, imumultiply mo kay 3. Ilan yon? 15. 40 divided by 5, ilan? 8. Multiply mo lang kay 2. Ilan? 16. 40 divided by 4, ilan? 10. I-multiply mo lang kay 1. Total of 10. Okay? Ngayon, pag samasamahin mo lang yan, 15 plus 16 plus 10, 41 over, ano? 40. Is this the final? No. Ang gagawin natin dyan, converting improper fraction to mixed fraction. Sa paanong paraan? Ganito po yan, no? Lagay nyo lang yung 41 sa loob at yung 40 ay nasa labas. 41 divided by 40, that is 1. And 1 times 40, 40. And 40 minus 41, that is 1. Ngayon, angat, baba, baba. The correct answer should be, what is the final answer? 1 is to 140. And that is the final answer. Nakuha po ba? Nakuha po ba? Nakakasunod po ba? Okay, next. O, dito naman tayo sa minus. Ganun din po yan, class, no? Pag parehas po sila ng denominator, i-copy paste nyo lang po yan. Dahil parehas sila ng denominator, i-copy paste nyo lang po yan. 7. Ngayon, ito, 5 minus 2, ilan? 3 over 7. Is this the final answer? Yes, that is the final answer. Okay, that is the final answer. O, next na, number 2 na. 5 over 9 minus 1/3. Okay? Now, anong gagawin natin dyan? Hahanapin natin kung saan sila magtatagpo. Saan sila magtatagpo? Sa 9. Get the LCD. Oh, 9 divided by 9, ilan? 1. 1 times 5, ilan? 1 times 5, ilan? 5. 9 divided by 3, 9 divided by 3, 3. Times 1, ilan? Very good. That is 3. Ngayon, ano ang sagot dito? 5 minus 3, that is 2 over 9. Is this the final answer? Yes, that is the final answer. Nakuha po ba? Nakakasunod po ba? Ganun lang po siya kadali. Okay? Next, number 3. Sir, papaano po ito? Papaano po namin ito gagawin? I-convert mo muna siya both side by converting it from, ano? Very good, improper, no? Convert mo muna yung dalawa. 9, ilan? 2 times 9, 18. Plus 1, 19 over 2. Okay, next. 3 times 7,
21. 21. Plus 1, ilan? 22/3. Okay, nakuha na natin, class, ha? Ilagay na natin siya. 19/2 and minus 22/3. Okay, burahin muna natin to para di na tayo malito. Burahin muna natin, class. Tapos i-rewrite natin. 19/2 minus 22/3. Okay? Burahin natin to. Okay. Now, ano kaya ang magtatagpo silang dalawa? Anong number magtatagpo silang dalawa? Very good. 6. 6 divided by 2, ilan? 6 divided by 2, ilan? 3. Very good. 3 times 19, ilan? 3 times 19, ilan? 57. Tama ba? 57. Very good. 57. Minus 6 divided by 3, that is 2. 2 times 22, ilan? 44. Okay? Ngayon, 57 minus 44, ilan? 57 minus 44, ilan? 13. 13/6. Is this the final answer? Is this the final answer? No. Very good. I-convert muna natin siya. Okay? I-convert muna natin siya from improper to mix. 13 divided by 2, 6, that is 2. 2 times 6, that is 12. And 12 minus 13, that is 1. So, itaas nyo lang ito. Baba. Baba. Okay? So, what is the correct answer? The correct answer should be 2 and 1, 6. Nakuha po ba? Nakakasunod po ba sa addition and subtraction? Next na po tayo. Multiplication na po tayo, no? Multiplication. Sige. Break time. I'll give you 10 minutes, no? Dinner break. Sige, dinner break. Bibigyan ko kayo ng dinner break. Kailangan alamin nyo yung sagot dito sa multiplication. I'll give you, ano oras na ba? I'll give you 15 minutes. I'll give you 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. I'll give you 15 minutes at exactly 9:10. Balik kayo dito at exactly 9:10. 9:10. Sagutan nyo to. Ito ang dinner ko para sa inyo. Ayan. Kasama na po yung break dito tsaka yung sasagutan. Habang kumakain kayo, nagsasagot kayo. Di ba? Ito, multiplication at division. Yan ang break, di ba? Kain muna kayo habang nagsasagot. Okay, now let us continue, class.
So 1/3 multiply by 1/4. What is the correct answer? 1 times 1, it equals to 1. 3 times 4, that is 12. Is this the final answer? Yes. This is the final answer. Ganyan lang po kadali ang multiplication, no? Ganyan lang po kadali ang multiplication. Now, let us proceed to this number 2, no? 1/2 times 3/4. Okay? So, paano gagawin natin dyan? I-convert nyo muna ito into what? Into what? 2 times 1, 2 plus 1, that is 3. Okay? 3. Copy the denominator. Now, 3 times 3, ilan? 3 times 3, that is 9. 2 times 4, that is what? That is 8. Is this the final answer, class? Is this the final answer? No. That is not the correct answer because we need to convert it into mixed fraction. From what way? Okay, 9 divided by 8 equals to 1, and 1 times 8, that is 8, minus 9, that is 1. So the correct answer for this is 1 over 1/8. 1 is to 1/8. Okay? Sino ang mga tumama? Sino ang mga tumama? Very good. O number 3 na po tayo. Number 3 na po tayo. Okay, number 3 na po. 4 4/5 times 1/8. 4/5 times 1/8. Is this 4 times 1, that is 4, and 5 times 8, that is 8. Sorry, that is 40. Okay. Ano kaya ang maaari nating i-divide both side? Ano ang maaari nating i-divide both side? 4 ba? 4 ba ang i-divide natin both side? Yes. 4. Tama pala kayo. Tama. 4. Ayan. So 4 divided by 4, that is 4. And 40 divided by 4, that is 10. Is this the final answer? Is this the final answer? Pwede pa po ba siyang paikliin? Yes. Pwede pa po. By what way? 2 by 2, no? So 4 divided by 2, that is 2. And 10 divided by 2, that is 5. Tama? Okay. Sorry. Sorry na. Okay, ulitin natin. Dito tayo muna. Sorry na. Ibaba na, i-align natin siya. Yan. Ano ang maaaring i-divide both side? By 4. Okay? So, 4 divided by 4, that is 4. And 40 divided by 4, that is 10. Okay? Now, ano ang maaari nating i-divide? Okay. Sorry na. Huwag na kayo magalit. Ganun talaga, nagkakalituan talaga minsan. Okay? So, 4 divided by 4, ayan, 1 is to 10. Sorry na. Okay? Huwag ka nang magalit. Yan na. So ano? Ito na ba yung tamang sagot? Ito na ba yung tamang sagot? Ito na po ba yung tamang sagot? Yes.
This is the final answer. Okay? Because that is proper fraction. Okay? Minsan, tinitignan ko lang kung nakikinig pa kayo, no? So, ayun nga, nalaman ko na nakikinig pa kayo. So, tama nga kayo. Oh, tinitignan ko lang talaga kung nakikinig pa kayo, no? So, tama nga naman. Next na. Division na tayo. Division na tayo. Oh, nakalusot pa. Dito na tayo. 3/4 divided by 1/5. Sir, paano po ang gagawin namin dyan? I-cross multiplication mo siya or cross multiply. Okay? Ngayon, ang mangyayari dyan, magiging 3/4 times 5/1. Okay? Okay? Nakuha po ba? Ngayon, 3 times 5, ilan? 3 times 5, ilan? 15. And 4 times 1, that is what? 4. Okay? Now, is this the final answer? Is this the final answer? No. I-convert nyo muna yan from improper to mixed fraction. So, magiging 15 divided by 4, that is 3. And 3 times 4, that is 12. And 12 minus 15, that is 3. So, the correct answer should be 3/3/4. Is this the final answer? Yes. This is the final answer. Okay? Very good. No? Nakuha. Hindi po. Kasi divide na po ito. Nag-cross multiply po tayo. Magiging times na po ang kanyang symbol. Nakuha po ba? From division, magiging multiplication na po siya. Okay? Nakuha po ba? From division, magiging multiplication na po siya. Pero, magkakapalit na po yung dalawang number. Okay? Number ano naman? Number 2. 8 divided by 6/7. Cross multiply. Yes, butterfly method or cross multiply para mas madali nyo maintindihan. Anong gagawin nyo dyan? I-copy paste nyo lang 8, 12, and then magkakabaliktad lang to. Magiging times na ang symbol at magiging 7/9. Now, 8 times 12, ilan? 8 times 12, ilan? 50. 8 times 12. 8 times 7 para, sorry. 8 times... sorry na. Ganun talaga minsan, nagkakamali din tayo. Tao lang din naman tayo, no? Pinapatawad tayo ni Lord. Ayan. Tama? Yan. Yan na. 8 times 7. 7. Ilan? Ilan ang tamang sagot? 56. Very good. And 12 times 6, ilan? 72. Is this the final answer? No. Ano kaya ang maaari nating i-divide both side? Ano ang maaari nating i-divide both side? By 8. Very good. Ngayon, ano ang magiging sagot dito? 7 over ano to? 9. Is this the final answer? Yes. This is the final answer because that is proper fraction. Sir, bakit po naging 7/6? Kanina, division po ito. Ngayon, pag cross multiply mo po siya, napapalitan na po ang simbolo. Nagiging multiply na po siya.
Ganun din po, mapapalitan na po yung pangalawang linya. From 6 to 7, magiging 7/6 na po siya. Nagkaroon po ng cross multiplication. Ito lang po ang babaguhin nyo para hindi na po kayo malito. Okay? Ganun lang po yun, cross multiply kung tawagin. Okay? Okay na po. O, next na. 6, 6 to 5. O, convert nyo muna po ito. Convert nyo muna po yan, no? Ngayon, 5 times 6, ilan? 30. Plus 2, ilan? 32/5. Very good. Ngayon, 32/5 divided by 2/5. Iko-cross multiply nyo yan. Cross multiply. Ngayon, ang gagawin nyo lang dyan, anong gagawin nyo? Ililipat nyo lang yung nasa kabila. Magiging multiply na po ito. From division, magiging multiplication na po yan. Ngayon, ilagay nyo dito ay 5. Ilagay nyo ay 5 at ito naman ay 2. Nagkabaliktad na tong dalawa. Okay, nagkabaliktad na to, napalitan na yung symbol from division to multiplication. Ngayon, 32 times 5, ilan? 32 times 5, ilan? 160. Divided, 160, it equals to 10. Oh, sir, is this the final answer? No. Is this the final answer? Very good, yung nakakuha ng 16. Yung nakakuha po ng 16, tama po yun. Tama po. Magiging, ano na po siya, whole number na po. Magiging whole number na po kasi po, pag dinivide mo pa yan from 160 divided by 10, that is 16. At 16 divided by 10, 16 times 10, that is 160. Wala na po siya, x na po yan. It means, magiging whole number na siya as 16. Nakuha po ba? The correct answer should be 16. Okay? Ganun po yun ha. Kapag hindi nyo na siya nagawang mix, dahil nabuo siya, wala tayong magagawa. Unless, dagdagan mo. Ikaw na lang ang gumawa ng question, no? Ganun talaga yon. Nakuha po ba? Okay. Now, proceed naman po tayo for another topic. Proceed naman po. Ay, nakabukas pala yung camera ko. Proceed naman po tayo for another topic. Kita po ba? Okay, finding unknown numbers. Para ka lang naghahanap ng shota mo dito na ang akala mo nandun sa bahay pero may kasama na palang iba. Hindi, joke lang. So, ito na yung finding numbers na kung saan hahanapin mo po yung nawawalang numero para po malaman mo kung saan ka nagkulang. Hindi, joke lang. Kung saan ka, tama, kung saan ka nagkulang. 7 times blank, it equals to anong pakak? Very good. That is 8. Walang magkukopya dyan ha. Walang titingin dyan sa sa link. Oh, 8 divided by blank plus 1, it equals to what? Very good. That is 2. Okay, bakit naging 2, sir? 8 divided by 2, it equals to what? 4 plus 1, that is 5. Oh. PEMDAS lang. Gamitin nyo yung PEMDAS dito.
Blank is to blank. Blank is to blank. The correct answer should be very good. That is 5. Okay, that is 5. 5 plus 3, 5 plus 3, that is 8. Ngayon, yung 5, imumultiply mo yan kay 8 para makawala siya sa kanyang bilanggo. Pagiging bilanggo. So, magiging 40. Okay, very good. Ngayon, anong tawag dito? Question mark divided by 3 plus 8. Unahin mo muna yung divide. Unahin mo muna yung divide. Ilan? Anong sagot? 9 ba? Sige nga. 9 divided by 3, it equals to 3 plus 8. Very good. That is 9. Okay, very good. Nakakasunod. O, next. 16 times blank, it equals to 8. O, ano ang nawawala dyan? 16 times blank, minus 10. Tignan nga natin, 16 times 3, 18 minus 10, that is 8. Very good. Tama. O, next. 5 times 3, that is 15. Ano yung nandyan sa question mark? Walang titingin doon sa link ha. Gamitan nyo ng sariling computation nyo. The correct answer should be 4. Very good. Next. Mean median mode. Class, ito gusto ko tong maintindihan ninyo at maunawaan ninyo ng mas mabilis, no? Pang ilang topic na natin to for today? I think 8 or mean 9 something, no? Mean median mode. Mean median mode. Marami kasi ang fraction. So, doon tayo tumagal. Dito na tayo sa mean median mode. Makinig na po ha. Gusto ko maiintindihan po ninyo ito. Tignan nyo muna po kung gaano ako ka-cute. Ayan. Okay na. Nakita nyo na. Next na. Mean median mode. So, mean median mode, ito po ay tumutukoy po sa representation. Hindi. Meron pa tayong araw. Meron pa akong ibibigay sa inyo, no? Okay, mag-alala. Mamimiss ko kayo agad. A number set. Sabi dito, mean, median, and mode are measured to use the analyzed number or sets. These number sets are collection of number, and a number set is defined by the total number inside the set. So, paano po ang gagawin natin dyan? Para malaman po natin ang mean, kinakailangan nyo po munang kunin kung ilang numero ang meron tayo, no? For example, ito class. Ilang numero meron tayo dito? 5. So 12 plus 15 plus 18 plus 20 plus 25. Ano 'yon? Ilan 'yon? Ilan ang total? Sige nga, paki-compute. 45 plus 18 plus 15 plus 12. Ilan yon? 90? 90, very good. Divided by 5. 190 ba? 190 ba? 90? 190. 25 plus 20, 45. 12 plus 18, 30. So, meron na tayong 75. Plus 15, 90. Bakit grabe yung 190 yung sumagot, no? So, 90 lang to. Ngayon, yung 90, i-divide nyo siya by itself. I-divide nyo lang siya by itself. Ano ang magiging sagot? 18. Very good. And that is what we call mean. Nakuha po ba? That is your mean. Okay? That is your mean. Nakuha po ba? Another. Yes. Meron pa yan. Bibigyan kita ng 100 question. Huwag ka mag-alala. No? Ito na. Let us try to mean. 10, 15, 20, 25, and 30. Ano ang sagot dyan? Sabi ko nga sa inyo, i-add nyo lang po yan lahat.
Ilan? 20 plus 30, 50 plus 25, 75, plus 15, 90, 100. O, mas mabilis pa akong mag-compute. Huwag na kayo mag-calculator. 100 yan. Divide nyo lang by 5. Total of, ang mean nyo ay 20. Very good. Mabilis po ba? Madali lang po ba? Nauunawaan po ba? Ganun lang po ang mean. Ganyan lang po siya kadali at ganyan lang din po ang ginagawa sa thesis. No? Ganyan lang din po ang ginagawa sa thesis. Yung kumakain ka, ikaw talaga to. Hindi yung nagko-compute ka. Ikaw yung kumakain, hindi yung nagko-compute, no? Ikaw yung kumakain dyan, hindi yung nagko-compute. Next, midyan. Midyan na po tayo. So sabi dito, sa midyan daw, hahanapin natin yung middle, no? Hahanapin natin yung middle. Oh. Sir, ano po yung middle? Syempre, gitna, no? I-arrange nyo muna siya by lowest to highest. 12, 18, 12, 18, 20. Sorry. 15 pala. 15, 18, 20, and 25. Okay? 25. Now, sir, ano po ang ating median? Since 5 lang po ito at hindi to 6, ang median mo dyan ay 18. Nakuha po ba? Ang median mo dyan ay 18. Okay? Yes. Sir, paano po pag ganito? O, makinig muna. Makinig. Kunyari, dinagdagan pa natin ito ng 25. 30. Dinagdagan natin ito ng 30. Makinig dinagdagan natin yan ng 30. For example, yung 18 at yung 20, ipagpa-plus nyo yan dalawa. No? Ipagpa-plus nyo yan, magiging 38. At i-divide nyo siya by itself by 2. Ano ang magiging sagot? Ano ang magiging sagot? Very good. That is 19. And that is your median. Okay? That is your median. Nakuha po ba? Yes. Applicable po yan lahat sa POE, Civil Service, PNPA, NAPOLCOM, at kahit sa tawag dito, sa thesis mo na nagbayad ka lang ng Pancit Canton. De, joke lang. Next. Proceed na po tayo sa median, no? Ay, sa mood. Yan. Sa mood. Sir, ano po yung mood? Ito yung nararamdaman mo sa tuwing nakikita mo siya. Hindi. Yan po yung paulit-ulit na nangyayari, no? Paulit-ulit na nangyayari. For example, no? For example, araw-araw ka nag-load, di ba? Araw-araw ka nag-load. Ayan. So ito, ganun din 'yan, no? Yung araw-araw mong ginagawa. So, sir, ano po ang magiging mood namin diyan? Dahil dalawa ang nauulit, dalawa din po ang magiging mood mo. So, 9 and 10. Sir, paano po kapag dalawa at tatlo ito? For example, 9 tsaka 10. For example lang tatlo yung 10. Tatlo yung 10. Sino ang pipiliin mo? 9 or 10? 10 lang. Very good. The greatest number. Yung pinaka maraming nauulit. No? Yung pinaka maraming nauulit. Gaya ng ginagawa mo everyday. No? Hindi yan inaaraw-araw. Bakit? 21 times a month lang po yan. Ngayon, kapag nasobrahan ka dyan, baka lumabas na dyan ay dugo. No? Yan yung mode mo. Yung paulit-ulit mong ginagawa. Next. Sir, let's practice. No? Let's practice. Try to answer the following. Kayo naman.
Let's try to answer the following. Sir, paano po kapag parehas dalawa ang nauulit? Pag parehas silang dalawa nauulit, dalawa din ang mode mo. Pero kung sa dalawang yon mas marami ang isa, yun lang ang mode mo. Ano sagot? Okay. Now, let us try to answer. Let us try to answer. 5, 10, 5, 10, 12, 12, 15, 20, and 25. Ilan to? Bilangin mo muna yan. Pagpa-plus mo lahat yan. 5, 10, 12, 12, 15, 20, 25. So, per 45, 60, 70, 70, 94, 99. So, 99 yan. 99 divided by itself. Ilan to? 7. 99 divided by 7, ilan ang makukuha? O, bigyan nyo ko ngayon ng sagot kasi wala akong calculator. That is 14.14. Sir, ano naman po ang kanyang median? Dahil 7 lamang po ito, ang median niya ay 12. Okay? Ang median niya ay 12 kasi isa lang po ang maaari natin makuha kasi odd number ito. 7 siya. So, yung pinakagitna ang kukunin. Sir, ano po yung nauulit dyan? Yung 12. Ayan. So, the correct answer should be 14.14, 12, 12. Sino ang tumama? Sino ang tumama? Okay? Sino ang tumama? Okay, very good. At least nakukuha nyo. O, next na. Another, tignan nyo kung tama. 13.8 ba to? Mali siya. So, dapat, hindi siya nag-calculator, so mali siya. Oh, ito tayo ang tama, 14.14, no? Oh, dito na po tayo sa sa fraction. Actually, tapos na tayo dito kasi inuna ko nga yung fraction nyo kanina, no? So, ang tawag dito, class, 1/2. Ang tawag diyan 1/2. Ang tawag dito, 1/3, 2/3, 3/3. Isa pa po, sir. O, sige, bibigyan ko kayo ng isa pang sasagutan dito, no? So, sige, bibigyan ko pa kayo ng isang sasagutan dito. Sulat nyo ha. Sulat nyo. Si Manny Pacquiao, si Manny, si Manny Pacquiao, basta yung spell niya Pacquiao. Huwag nyo na ako pahirapan sa spell. So, sinapak sa muka ng 59, 59, 70, 75, 80. Lagyan natin sinapak sa muka. Sinapak sa muka. Ayan. Ng 70, 75, 80, 70, 40, 80. Ilang beses siya sinapak? Ilan beses siya sinapak?
O, compute. Yan na. 70 plus 75 plus 80 plus 70 plus 40 plus 80. Ayan. O, ngayon, para malaman nyo po yung inyong mean dyan, para malaman nyo yung mean, median, at mode, hanapin nyo muna yung mean. Ayan, arrange nyo muna yan from lowest to highest. 40, 40, ano yun? 70, 70, 75, 80, and 80. Okay, ilan ang total nito? Ilan ang total? 415. Divided by 6, ilan? 69.16 or 17. 69.17? O, yan ba yun? O, sige. Ngayon, ano po ang kanyang median? Ang median niya, wait lang po sa mode. Ang median niya, kunin nyo muna yung dalawang gitna. Kailangan naka-arrange siya from lowest to highest. Dapat naka-arrange siya from lowest to highest. 70 plus 75, 145. 145 divided by 2, ilan? 145 divided, very good, 72.5. Okay, 72.5. That is your median, no? That is your median. Ito, mean. Sir, ano naman po yung mode? Yung nauulit po dito sa number. Dahil nauulit po si 70, dalawang beses siyang binanggit, and that is your mode. Okay? That is your mode. Dalawa pala. Pati 80. Class, dalawa po yan. Dalawa po yan ang isasagot nyo, no? Kapag nakakita kayo sa exam ng 70, 70, 80, 80, kung ano yung dalawang nauulit, yun po ang isagot natin. Otherwise, kung tatlo po yan na 80, yung 80 lang ang isasagot nyo. Pero pag 70, 70 at 80, 80, dalawa po ang isasagot natin as mode. 70 and 80. Okay? Nakuha po ba? Okay? Okay na po? Okay. Next. Makinig na. Makinig na. Dito naman tayo sa teka lang ha. Hop. Hop. Yeah. Naglalag eh. Nag-overheat na ang aking nag-overheat na siya. Okay, tapos na pala tayo dito. Tapos na tayo dyan, ginawa na natin doon yung LCD kanina. Yan dapat yung gagawin natin. Okay. Ano naman tayo, class? Fraction, no? Teka lang ha. Give me more additional time. Okay? Plus tayo nag-start, 8. Ay, 7, 8, 9, 2 hours. Okay. Are you available tomorrow? Are you available tomorrow? Actually, 7 pa ako nag-work kanina umaga. Medyo, are you available tomorrow? Kasi kung available pa kayo tomorrow, meron pa akong ituturo sa inyo. Mas marami, no? Pero,
ang time natin bukas, 8 ulit. Okay lang ba sa inyo? Para hindi kayo overload. 8 pa din. 8 pa din. 8 to 10, no? Tapusin na natin bukas. Okay lang? Sige. Kasi nagsarado na yung school dito. Ako na yata yung magbagong guard, no? Ako na yata yung bagong guard nila. So, nandito ako sa school. Sige, sige. Thank you, class.